Good morning muli mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon at tayo nga ay muling dadako sa aklat ni Lucas at ngayon po ay nasa chapter 11 verse 37 to 54 na po tayo. So ito na po yung huling verse ng chapter 11 na ating sa ating pagsunod sa sulat o ebanghelyo ni Dr. Luke. Dito sa mga talatang ito ay mayroon pong pangyayari na nakakagulat, kumbaga. Isa sa mga ito yung isa sa parte ng pagtuturo ng ating Panginoon na talagang kung nandoon ka ay magugulantang ka sa kanyang gagawin. Ang tawag nga natin dito ay yung pangyayari na sa wikang English ay awkward. Awkward na usapan dahil ang tawag nito, kung maaari na lang ay kung ikaw siguro yung kinakausap ng Panginoon dito ay parang gusto mong magtago na lang. Gusto mong walk out na lang. Ganon ka-awkward yung usapan na ito. Kasi ang mga kausap dito ng ating Panginoon ay yung mga Pariseo. Sa panahon natin ngayon, dahil napapag-aralan na natin ng Biblia, pag sinabing mga Pariseo, alam na natin kung sino sila. Talagang nandyan na kaagad yung pagpunti na sa kanilang mga pagkatao bilang mga Pariseo. Pero, kaiba ito nung panahon ng ating Panginoong Jesus. Kung tayo, sa panahon natin, pag nadinig natin yung Pariseo, dahil alam natin ang kwento ng Biblia, talagang ang tingin natin sa kanila? Mababa o hindi karapat-dapat na papurihan. Pero nung panahon ng ating Panginoong Yesus, ang tingin ng mga tao sa mga Pariseo ay mga tao na o mga leader nila na tumutulong sa kanila upang sila ay ibalik sa katuruan ng Biblia. Upang sila ay turuan na maging matatag na manindigan sa salita ng Diyos. Yan ang tingin sa kanila ng mga tao noon. Dahil nung panahon na yon, ang mga Hudyo ay sinasakop o pinangungunahan o nasa ilalim sila ng pamumuno ng mga Romano. Sila ay nasakop ng mga Romano nung panahon na yon. At ang tingin ng mga tao, itong mga Pariseo, mga Saduceo, mga Eskriba, ay mga taong mga banal. Sila yung kinikilala mga banal ng Israel o banal sa Israel. And then, may nabanggit din dito mamaya na lawyer o sa Tagalog, dalubhasa sa batas. Hindi po ito yung lawyer na alam natin sa panahon natin ngayon na nagtatanggol sa hukuman. Kung hindi, ito po yung mga lawyer na nagtatalaga daw ng kanilang sarili sa batas. Particularly yung tinatawag na natin na mga kautusan tungkol sa mga pang-araw-araw na gawain o ceremonial law ang tawagin sa lumang tipan. At ito po ay mga grupo ng mga tao na kinikilala na pag-unawa o pang-unawa sa mga seremonyal o ang pag-uusapan, sila yung nakakaalam. Mga Pariseo at mga dalubhasa sa batas. Ito yung dalawang tao na pinuntirya, ika nga, ng ating Panginoong Yesus. So, dito makikita natin na yung mga guro na ito, na mga spiritual leader na kinikilala,
ay talagang mataas ang tingin ng mga tao. At sa panahon natin ngayon, kung mayroon man tayong ihahalin tulad sa kanila, ay alam po tayo, mayroon din tayong mga kanya-kanyang mga kinikilalang mga spiritual leader sa panahon natin ngayon. O mga taong nagtuturo ng salita ng Diyos na mayroon din tayong mataas na pagkilala o pagrespeto sa kanila. Maaring ito yung maaring yung ilan sa atin ay katulad ko, may mga kinikilala akong mga guro o mga spiritual teacher na hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging yung mga nasa ibang bansa. May mga tinatawag nating international na reputation o reputations. Pero mayroon din naman tayong kinikilala ng mga nagtuturo sa ating mga lokal na kongregasyon, mga lokal na iglesia, na kinikilala din natin sila na nagtuturo na may integridad, nagtuturo na talagang naninindigan sa authority ng Biblia. Kung kaya kinikilala din sila at atin silang nire-respeto, So kung meron tayong ganyang pagkilala sa mga panahon natin ngayon na kinikilalang mga nagtuturo ng totoong salita ng Diyos, ang mga Pariseo ng panahon na yun, ang mga Saduseo, eksperto nga sa batas na tinatawag, o lawyer sa English, ay ganun din po ang pagtingin sa kanila ng mga Hudyo ng panahon nito. So makita nyo yung konteksto nito. At makita natin na pagamat ganun ang pagtingin ng mga tao sa mga gurong ito ng panahon na yun. Pero nung kausapin sila ng Panginoon, ay sabi nga natin, Nakakagulat. Nasabi ko nga kanina, kung ikaw siguro ay kasama doon sa hapunan na yun, kasi hapunan ito eh, nung nag-umpisa nung magsalita ang Panginoon at tinuligsan niya itong mga guro na ito, maaaring ikaw ay yuyuko na lang. Hindi ka natitingin sa Panginoon habang nagsasalita. Sa sobrang hiya o sobrang parang pag-iwas na lang, na maisama ka sa sinasabihan ng Panginoon. Mapansin ninyo, sa babasahin nga natin mamaya, di ba? Na habang nagsasalita ang Panginoon, tinutumbok niya yung mga Pariseo, yung tinatawag na eksperto sa batas, sumagot siya. Panginoon, dyan naman sa sinasabi mo, pati ako nadadamay na dyan. Parang nakakatuwa kasi akala niya hindi siya kasama, pero binalingan siya ng Panginoon. Ikaw din. Kayo din. Di ba? So, yun yung konteksto ng ating pag-aaralan ngayon. Na bagamat sabi nga natin, matagal na nangyari ito, matagal ng kultura yung tinuligsan ng Panginoon dahil ito ay panahon pa nga ng ating Panginoong Yesus sa bagong tipan, pero masasabi natin na naaangkop pa rin sa panahon natin ngayon. At ano nga ba ito? Bago po natin basahin ang salita ng ating Panginoon, tayo nga po ay manalangin, at kung meron po kayong hawak na Biblia, ihanda nyo na rin po sa aklat ni Lucas, chapter 11, verse 37 to 54. Tayo po'y muna ay manalangin. O aming amang banal at Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo sa umagang ito sapagkat muli nga po naming tutunghayan ng inyong dalisay, banal at hindi nagkakamaling salita ninyo. Ngunit alam niyo, Panginoon, ang kabulagan ng aming mga puso't isipan. Alam ninyo, Panginoon, na bagamat napakadakila ang inyong salita, ngunit kami naman ay mga mahihina, mga makasalanan, na kung hindi sa tulong ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, ay hindi po talaga namin maririnig ang inyong pangungusap sa amin. Hindi namin kaya sa aming sarili, Panginoon,
na makaunawa, na makarinig, lalo't higit na manampalataya. Kung kaya't sinasamo namin na ikaw sa tulong ng iyong banal na Espiritu ay bigyan kami ng kakayanan na makarinig, makaunawa, at higit sa lahat ay ang kakayanang manampalataya upang aming maisabuhay ang iyong mga katotohanan na patuloy na itinuturo sa amin. Kaawaan niyo kami sa inyong presensya ngayon, Panginoon, at isinasamo nga namin ang patuloy na pagkilos ng inyong banal na Espiritu sa bawat puso't isipan ng inyong mga anak. Ito ngayon ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Pakinggan po natin ng may pagpapakumbaba. Lucas 11, verse 37. Samantalang siya'y nagsasalita, inanyayahan siya ng isang Pariseo na kumaing kasalo niya. Kaya't siya'y pumasok at naupo sa hapagkainan. Ang Pariseo ay nagtaka nang makita si Jesus na hindi muna naghugas bago kumain. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, subalit sa loob kayo'y puno ng kasakiman at kasamaan. Kayong mga hangal, di ba ang gumawa ng labas ay siya ring gumawa ng loob? Subalit ilimos ninyo ang mga bagay na nasa loob at ang lahat ng mga bagay ay magiging malinis para sa inyo. Subalit, kahabag-habag kayong mga Pariseo, sapagkat nagbibigay kayo ng ikapo, ng yerbana, ng ruda at ng bawat gulayin, ngunit pinababayaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Dapat lamang ninyong gawin ang mga ito na hindi pinababayaan ang iba. Kahabag-habag kayong mga Pariseo, inyong iniibig ang upuang pandangal sa mga sinagoga at ang mga pagpupugay sa mga pamilihan. Kahabag-habag kayo, sapagkat kayo'y tulad sa mga libingang walang palatandaan at hindi nalalaman ng mga tao na sila'y lumalakad sa ibabaw nito." Isa sa mga dalubhasa sa kautusan ay sumagot sa kanya, "Guro, sa pagsasabi mo nito, pati kami ay iyong nilalait." Subalit sinabi niya, Kahabag-habag din kayong mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inyong ipinapasan sa mga tao ang mga pasaning mahirap dalhin, samantalang hindi man lamang hinahawakan ng isa sa inyong mga daliri ang mga pasanin. Kahabag-habag kayo, sapagkat inyong itinatayo ang mga libingan ng mga propeta, gayong sila'y pinatay ng inyong mga ninuno. Kayo nga'y mga saksi at sumang-ayon sa mga gawa ng inyong mga ninuno, sapagkat pinatay nila mga propeta at itinayo ninyo ang kanilang mga libingan. Kaya't sinabi rin ng karunungan ng Diyos, "Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, at ang ilan sa kanila ay kanilang papatayin at uusigin, upang hingin sa lahing ito ang dugo ng lahat ng mga propeta at dumanak mula sa panang itatag, simula pa ng itatag ang sanlibutan. Mula sa dulo o sa dugo ni Abel hanggang sa dugo ni Zacarias, na pinatay sa pagitan ng dambana at ng sanktuaryo. Oo, sinasabi ko sa inyo na ito'y hihingin sa lahing ito. Kahabag-habag kayong mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat kinuha ninyo ang susi ng karunungan, kayo mismo ay hindi pumasok at inyong hinadlangan ang mga pumapasok." Paglabas niya roon, nagpasimula ang mga eskriba at mga Pariseo na pag-initan siya ng matindi at
tatanong siya tungkol sa maraming bagay na nang nag-aabang sa kanya upang huliin siya sa kanyang sasabihin. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Nawa, patuloy niyang isulat ang mga katotohanan ito sa ating mga puso't isipan, ang dakila, walang dungis, hindi nagkukulang na salita ng Panginoon. Mga kapatid, sa tingin ninyo, kung ang Panginoong Yesus ay sumama rin sa inyong hapunan mamayang gabi, ano kayang iniisip niya tungkol sa inyo? O ano naman kaya ang sasabihin niya? Itong mga pariseyong ito na kanyang nakausap o nag-imbita actually sa kanya, ay mga kinikilala nga, na mga banal, mga naninindigan sa salita ng Diyos, na kumbaga nagagawa ba natin ito? Minamahal ba natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas? At minamahal ba natin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili? Or yung sinasabing mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ay madalas na nahuhuli tayo na mas minamahal natin ang mundo kaysa sa Diyos. Yung sinasabing mahalin mo ang iyong kapwa ay madalas na nahuhuli tayo na mas mahal natin ang ating sarili ng higit kaysa sinasabi ng Diyos na kapwa mong dapat mong mamahalin. Kung kaya't sabi nga natin, hindi tayo nalalayo sa kanila. Mamaya, nakita nyo, Lord's Supper Sunday na tayo ngayon. Haharap tayo sa banal na hapunan ng Panginoon. At dito sa banal na hapunan ng ating Panginoon, kung alam ninyo yung konteksto ng isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa 1 Corinthians chapter 11, bago niya ituro sa kanila yung sabihin sa kanila yung tungkol sa banal na hapunan, mayroon muna siyang binanggit sa kanila na kanilang problema. Kung makita ninyo sa verse 21 and 22 ng chapter 11 ng 1 Corinthians, nabanggit niya yung tungkol sa problema sa kanilang relasyon sa loob ng iglesia. Na walang pagkakaisa. Banal na hapunan pero hindi nag-iintayan. Kanya-kanyang kain. I could just imagine, siguro ang banal na hapunan noon hindi lang ganito eh. Talagang banal na hapunan. Siguro yung banal na hapunan, kasama na talaga ang kainan nila. Pero makita natin dito na yung binanggit ni Apostol Pablo ay ipinapakita yung problema nila sa kanilang iglesia mismo. Na bagamat sila ay ang tawag nito, nag-iisip o iniisip nila na Kristiyano talaga sila, mukhang Kristiyano, sabihin na lang natin, pero hindi talaga totoong Kristiyano sa kanilang mga pamumuhay o sa kanilang mga ginagawa. Kung kaya't ang sabi ng Panginoon ni Pablo sa verse 29 na nung binasa na nga o sinulat na niya yung tungkol sa Lord's Supper, sa verse 29, sabi niya, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo na huwag
makisalo sa banal na hapunan kung hindi ninyo kinikilala ang katawan ng Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin, kung hindi talaga kayo namumuhay ng naayon sa sinasabi ng Panginoon na tamang pamumuhay bilang isang mananampalataya. Ang ating Panginoong Hesus mismo ay maliwanag na kautusan tungkol sa ano ba dapat mayroon sa relasyon ng magkakapatid. John chapter 13, verse 34 and 35. Maliwanag doon, ano? Love one another. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. O gaya ng pagmamahal ng anak at ng ama. Ano? So, yun yung meron sa panahon natin ngayon. Ano? Kumbaga, hindi lamang siguro sa relasyon ng magkakapatid tungkol sa pagmamahalan, kundi sa maraming bagay ay makikita natin na tayo ay nagiging katulad din ng mga Pariseo na nagiging Kristiyanong panlabas, ika nga, o yung tinatawag ng iba, Kristiyano sa bibig. Ano? Magaling magbigkas ng mga verses, maganda umawit ng mga papuring awit, ano? Magandang bumati ng sister, brother, ano? Pero wala pa talagang totoong pagbabago na nanggagaling sa puso. Ano? Totoong pagbabago sa puso. May sinabi ang lumang tipan sa aklat ni Hosea, ano? Chapter 6 verse 1. Pwedeng ito ang isa sa ano tawag natin dito? Gabay natin bilang mananampalataya. Kung tayo nga ba ay totoong nakaranas na ng pagbabago sa loob, kung kumilos na ba talaga ang biyaya ng Diyos sa tulong ng kanyang banal na Espiritu. Kung paano natin tinitingnan ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Kasi sabi sa Hosea chapter 6, babasahin ko na lang sa wikang English, verse 1, sabi dito, He has torn us that He may heal us. Dinudurog na tayo, pero pagagalingin din niya tayo. Ano? Ganyan daw kumilos ang Diyos. He has struck us down and He will bind us up. Ano? Ibabagsak niya tayo, pero itatayo din niya tayo. Ano? Yan yung ganyan kumilos ang Diyos sa ating buhay. Ano? Ngayon, kung totoong na bago na ng Diyos ang ating buhay, sa ganyang pagkilos ng Diyos sa buhay natin, paano natin ito tinitingnan? Paano natin ito tinatanggap? Pagka ba tayo ay dinudurog ng Diyos, ano ang tingin natin dito? Tayo ba ay pagka nakaranas ng pagpapalo, sabihin na lang natin ng Diyos sa ating buhay, ay lugmok na tayo? Iniisip natin, wala na talagang pag-asa. Iniisip natin, wala na talagang magiging mabuti. Talagang katapusan na ng mundo. Yan yung sinasabi ng iba. At talagang forever and ever, bagsak ka na, malungkot ka na, wala ka ng patutunguhan. Ganyan ba ang tingin mo pag dinudurog ka ng Diyos o pinapalo ka ng Diyos? Ang sagot po, hindi. Ano? Kung hindi, kung ikaw ay yung taong talagang binago na ng Diyos, pag nakakaranas ka ng pagpapalo ng Diyos, ikaw ay mayroong pusong nagsisisi. Ikaw yung tao na lumalapit sa Diyos nang may totoong pagkilala sa iyong kasalanan. Ano? Yung tinatawag yun sa 1 John 1:9 nga. Ikaw yung taong umaamin ng iyong kasalanan sa harapan ng Diyos at
wala kang itinatago. Ano? Ikaw yung taong pagka dumadanas ng pagpalo ng Diyos o pagdurog ng Diyos, ay tumatanggap ka sa iyong sariling katotohanan o tungkol sa katotohanan ng iyong sarili na ikaw ay talagang karapat-dapat sa ginagawa ng Diyos na pagpalo sa iyo. At aaminin mo kung gaano kalalim ang iyong kasalanan. Ganyan yung pagtingin ng totoong binago ng Diyos pag dumadanas siya ng pagpalo. Ipapaano naman pag ikaw ay pinagpapala ng Diyos? O ikaw ay nagtatagumpay? Paano mo naman ito tinitingnan? Kung ikaw ay nagtatagumpay o pinagpapala ng Diyos at ikaw ay nagiging mayabang, na sa tingin mo, sinasabi mo, ang galing ko talaga. Ano? Karapat-dapat talaga ako nito. Ano? At ikaw yung sa tingin mo wala kang kahinaan o hindi mo nakikita ang kahinaan mo, bagkus lagi mong nakikita ang kahinaan ng iba. Mahiring magturo, di ba? Parang Adam and Eve lang, ano? At sa tingin mo, ikaw hindi dapat na kinokorek. Walang dapat baguhin sa iyo. Ano? Masyadong tiwala sa iyong sarili. Sobrang mayabang, ika nga. Pagka ganyan ang tingin mo, pagka ikaw ay pinagpapala, hindi po yan ayon sa pusong binago ng Diyos. Kung hindi, kung ikaw ay tumatanggap ng tagumpay o pagpapala, ang sasabihin mo, salamat. Dahil binibiyayaan ako ng Panginoon. Salamat dahil pinapangyari ng Diyos yung kanyang mabuting layunin sa aking buhay. Ano? Na kumbaga, sa tuwing tumatanggap ka ng pagpapala na nanggagaling sa Diyos, ito ay pinanghahawakan mo na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako, kaya ka pinagpapala. Matapat siya sa lahat ng kanyang mga ipinangakong biyaya sa kanyang pakikipag-covenant o pakikipagkasundo mula pa ng panahon ni Abraham. Ano? Na kumbaga, ang Diyos ay hindi sisira sa kanyang pangako. Na kung kaya ka may tagumpay, kaya ka mayroong biyaya na nararanasan dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang sarili bilang Diyos na hindi nagbabago, bilang Diyos ng pag-ibig at sobra-sobrang biyaya. Ano? Na kung ikaw man ay maging sabihin na lang natin, magpatotoo ng nangyayaring maganda sa iyong buhay, ay sasabihin mo, nangyayari ito dahil ang Diyos ang nagpapala o nagbibiyaya sa akin. May lakas ako kasi pinapalakas ako ng Diyos. May talino ako kasi ang Diyos ang nagbibigay sa akin ng talino. Ano? Nangyayari ito sa akin dahil nananampalataya ako sa Diyos na matapat at hindi kailanman magkukulang. Kung yun ang tingin mo sa mga pagpapala ng Diyos, sasabihin natin, nag-umpisa na ang pagbabago ng Diyos sa iyong buhay. Ano? So sa ating pagharap sa banal na hapunan ng ating Panginoon, ano? Sana ay matutunan natin ang katotohanan iyan. Ano? Kung paano tayo maglilingkod, paano tayo magpapasalamat
sa harapan ng ating Panginoon. Sabi nga ni Apostol Pablo, "In everything, give thanks." Bakit? Sabi niya, natutunan kong maghirap, natutunan kong maging mayaman, pero sa lahat ng panahon, sa Diyos lang ang kaluwalhatian, magpakailanman. Yun yung pamumuhay ni Apostol Pablo. Na kumbaga, sa atin bilang mananampalataya, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, sa lahat ng ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, nagagawa natin ang ayon sa kalooban ng Diyos dahil ang pananampalataya natin ay na kay Kristo. Dahil tama yung ating sinasampalatayanan. Kung nakakapamuhay man tayo ng nakalulugod sa Diyos, yun ay dahil namumuhay tayo ng may pagtitiwala sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo na tinatawag nating Ebanghelyo na ipinapaalala sa atin ng banal na hapunan. Na yung ating pamumuhay ay talagang inilalabas lang kung ano yung ginawa ng Diyos sa ating puso. So, sana huwag mangyari na tayo ay mamuhay bilang isang mananampalataya pero yung ginawa ng Diyos ay bahagi lang ng ating buhay. Hindi po. Sana mamuhay tayo na ang buong puso natin, buong kaluluwa natin ay talagang buong lakas natin, buong pag-iisip natin ay talagang inilalabas kung ano yung kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa ating puso. At hindi parang maliit na bahagi lang yung ginawa ng Diyos. Hindi po. Dapat buong-buo. Yun dapat yung pamumuhay na mayroon tayo. So, sa ating pong pagharap sa banal na hapunan, tayo po muna ay manalangin. O aming Panginoon at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo sapagkat inaamin nga namin na kung papaano mo hinarap yung mga Pariseo, mga dalubhasa sa batas upang tuligsain o siwalat ang kanilang mga pagiging ipokrito o kanilang mga kamalian sa kanilang pamumuhay, ay nararapat din kami, Panginoon, na ganun din ang gawin mo sa amin. Na sa amin nga pong pagsama sa inyong banal na hapunan, kung tutuusin, Panginoon, hindi po kami karapat dapat. Wala po sa amin ang nararapat na sumama dito, Panginoon. Ngunit, Panginoon, kami lumalapit sa inyo at nananampalataya na binigyan niyo na kami ng karapatan dahil sa pananampalatayang ibinigay niyo sa amin na ang ginawa ng aming Panginoong Yesus ay sapat upang kami nga ay baguhin sa aming kalooban ng totoong pagbabago sa aming puso. Na ang dakilang Ebanghelyo ng aming Panginoong Yesus ay sapat upang kami linisin, upang kami ay bigyan ng bagong buhay, at upang kami ay makapamuhay ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas para sa inyong kaluwalhatian lamang. Nawa, Panginoon, ang aming pagsaling ito sa inyong banal na hapunan ay magawa nga po namin para sa inyong kaluwalhatian, at gamitin mo nga rin ito nawa upang mas lalo nga naming maisapuso ang inyong katuruan kung paano nyo kami kinaawaan, paano nyo ibinigay sa amin ang paglilinis
na natamo lamang namin sa pamagitan ng aming Panginoong Yesus. Sa inyong kapurihan, sa ngalan ng aming Panginoong Yesus, ito pong aming dalangin. Amen.